Alright mga bro, isang napakagandang araw na naman. Ngayong araw mga bro ay mag-troubleshoot tayo ng ating motor na palaging napupundihan ng ilaw sa taillight mga bro. Ating alamin at ating susuriin mga bro kung ano ba ang dahilan sa issue na ito. Kung nakaranas din na kayo ng ganitong problema mga bro, ay hito na, sundan nyo lang ang video na ito at tapusin para malaman nyo ang problema. At bago natin umpisahan mga bro ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright, KRYJ Moto DIY. Alright, so dito sa ating motor mga bro ay bubuksan natin itong kanyang upuan dahil nandito sa may bandang likuran sa ilalim ng upuan ang ating regulator. I-check natin ang kanyang regulator mga bro dahil sa ganitong problema ay ito ang pinaka unang salarin kung bakit overcharge ang ating charging system. Nakailang palit na kasi tayo ng bombilya dito sa may taillight mga bro, tapos pag i-rev natin ay pumuputok mga bro. Kaya dito sa kanyang regulator ay i-check natin ang red na wire dyan. I-check natin ang kanyang output galing regulator kung normal pa ba ang voltaheng lumalabas dyan. Pero sa ganitong problema na pumuputok na ang ilaw ay 100% tayo dyan mga bro na medyo mataas na talaga ang voltaheng nilalabas sa galing red wire ng galing regulator. At para ma-confirm natin mga bro ay i-check natin gamit ang multi tester ay i-check natin mga bro. Yan, bubunutin muna natin ang red wire para ma-test natin kung ilang voltahe ba ang lumalabas dyan. So yan yung negative probe ng ating tester. I-tap natin sa green, negative, tapos itusok natin yung positive ng probe sa red wire galing regulator. Yan, pag i-rev natin ay umaabot siya hanggang 50 plus volts, kaya hindi na talaga normal ang voltahe na kanyang binabatok, kaya pumuputok ang ating mga ilaw. So yan mga bro, confirm na sira na talaga ang ating regulator. Alright, so solusyon natin dyan ay syempre palitan natin ng bago mga bro. Alright, so tatanggalin muna natin yung lumang regulator mga bro. Alright, so ito na mga bro yung pampalit natin na regulator. Dito sa kanyang lumang regulator mga bro ay itong yang mga connector ay ililipat lang natin dito sa mga wires dito sa ating pangpalit na regulator mga bro. Ililipat lang natin mga bro kasi hindi sila magkaigi mga bro, kasi replacement lang ang ating regulator. Pero magandang brand din naman ito mga bro kasi Lihua brand ito mga bro. Yan. Yan, dugtong na natin yung kanyang original na connectors, tapos isilyado lang natin yan mga bro, tapos ikabit na natin at i-connect yung kanyang mga connectors.
Alright, so ito na mga bro. Itong red wire pala mga bro ay bubunutin muna natin. Tapos i-check natin ulit mga bro kung normal na ba yung kuryenteng lumalabas dito sa ating bagong regulator. Yan, papandarin muna natin ang ating motor mga bro. Check muna natin dito sa kanyang battery kung magkanong voltahe ang kanyang pinapalo doon sa battery. Alright, yan mga bro. Normal na ang kanyang pato ng voltahe patungo sa ating battery. Pumapalo lamang siya ng 14.3. Good na mga bro. Tapos check naman natin yung connections patungo sa ating tail light kung normal na ba ang kanyang pato ng voltahe. Yan, may tatlong wire patungong tail light. May brown ang kanyang mismong tail light at saka green na may lining na yellow ang kanyang brake light. Tapos solid green, ground. Alright, rev natin mga bro. Yan, kahit i-rev natin mga bro ay nasa 14.2 lang ang kanyang palo mga bro. Yan, sure ball na yan mga bro na hindi na pupundihin ang ating ilaw. Dito naman sa brake light, check natin. Alright, good na din mga bro. Nasa 14.1 na lang ang kanyang palo, 14.3. Alright, so good na yan mga bro. Iayos na natin yan, tapos isilyado ng mabuti. Tapos dito sa kanyang bumbilya mga bro ay papalitan muna natin mga bro, kasi nga yan napundi na yan mga bro. Palitan muna natin. Alright, so ito na mga bro, napalitan na natin. Check natin kung hindi na ba ito puputok mga bro. Yan, gumagana na siya mga bro. Tapos rev natin ng malakas mga bro. Yan, hindi na siya pumuputok mga bro, kasi nga normal na ang voltahe na kanyang binabato. Yan, ganun lang mga bro. Kapag nakaranas kayo ng ganitong sitwasyon, ay ganun lang ang posibleng dahilan mga bro kung bakit nagka-problema ng ganito ang iyong motor. Alright, so hanggang dito na lang muna mga bro. Hanggang sa susunod, maraming salamat.